So ayun mga idol, no, ito pong red po ng itong red na ito yung galing ng ating relay, no, yung number 30. Diretso po yan sa ating battery. At yung okay na yan ay patunugin na natin, diba? So yun, good afternoon mga idol. Ayan. So para mapatunog natin itong ganitong klaseng horn na maayos at maganda po yung tunog, ayan mga idol, mga tropa, ay kakailanganin natin gumamit po ng relay, no? Horn relay. Ayan, so ganitong klaseng relay. Ayan, so paano nga ba ito i-install? No, kung mapansin nyo, ay meron na po ako mga pinagdugtong-dugtong na wire. At may mga nakabang na po akong wire. Ayan, so sasabihin ko sa inyo mamaya kung saan papunta yung mga wire na yan, no, para ma-install natin na maayos. Pero bago tayo mag-umpisang mag-wiring dyan, no, dito muna tayo mag-umpisa i-check yung kanyang push button ng horn, kung gumagana nga ba ito. So next na connection na gagawin natin dito ay itong ating relay mga idol, no. So kung napapansin nyo, itong accessories wire, ayan, ay dito natin yan ikakabit. It's either sa yellow na ito or sa yellow na ito, kabilang yellow na ito, no. Kahit magkabaliktad po dyan yung kabit mo ng accessories wire, mapunta man yan sa 86, kasi dito sa part na to 86 mga idol, at itong kabila 85, no. Mahalaga mapasukan ito ng negative at saka positive, no. Kahit dito ka maglagay ng positive, okay lang. Sa kabila ka maglagay ng positive, okay lang. So madalas naglalagay ako ng positive sa 86, doon ako nasanay. So 86 ako maglalagay. So yung 86 ilalagay ko dito sa accessories wire. Ayan. Tapos yung kabila naman, yung trigger ng negative, ikakabit ko dito sa ating horn, no, yung galing horn na trigger. Okay? Ayan. Yun, so para hindi kayo malito mga idol, yung wire na dalawa na galing ng stock ng iyong horn, yung dalawang negative at saka positive ng iyong horn, yun po yung ikakabit mo dito sa 85 o kaya sa 86 ng iyong horn relay. Ayun, so nakuha ba? Alright. Pero syempre, itong aking horn relay na ito, kasi dito ko po siya ilalagay. Ayan. Kaya papalusutin ko muna siya dun sa butas at i-connect ko itong dalawa na ito, no? Yung isa dito at yung isa doon. Okay? So ikakabit ko muna at papakita ko sa inyo. So ito na po yung ating dalawang yellow mga idol, no. Yung ating 86 at 85. Yes. Yun, so gaya ng sabi ko, pwede magkabaliktad po yung 85 at 86, no. Gawin yung 85 ilagay natin sa accessories, o yung 85 o yung 86 ilagay natin sa 86. Ayun, no, sa trigger, sa negative, no. Kahit magkabaliktad yung kabit nyo, okay lang sa dalawa. Basta mahalaga mapasukan po itong 85 at 86 ng negative at saka positive, no. Kung ang iyong motor ay naka-negative trigger, walang problema. Naka-positive trigger, walang problema. Basta yung wire na galing ng iyong horn, yung dalawang wire doon ay papunta yan dito. Okay? Yung isa punta dito. So sana nasundan nyo yung ginawa natin dito, no. So itong kulay blue na light na parang green, ito po yung galing na po ng ating trigger, no, ng ating push ng ating horn, no. From kulay green, no, from kulay green tatawid po yung green doon sa ating push start at lalabas po dito. So ito po ay naka-negative trigger, no. Para gumana yung horn kailangan ng positive. Okay. So next na tayo, no. Yung ginawa natin doon mga idol, papunta po sa ating relay. Okay, so yung ating relay ay may natirang dalawang wire, no. Mapansin nyo yung kulay blue, no, which is yung ating 87, number 87. Ito po yung papunta na po dito sa positive naman ng ating horn na ito, no. Ito ay hindi po pwede magkabaliktad mga idol, no. Mayroon po itong tamang coding, no. So mapansin nyo mahaba dahil ito po ay positive, no. Ayan.
Ang ginawa ko kasi nakapinix ko muna kasi yung pagkakalapat nito kasi maganda na nakapix to ng maayos mga idol kasi ito po ay pump no, hangin po yan. Kaya positive siya, hindi po siya pwede mabaliktad no. Ayan, so ito po ay positive at iwa-wire natin siya papunta dito sa taas. Ayan, papunta po siya sa number 87. Ayan, papunta siya dito sa number 87. Okay, so ikakabit ko muna. So ay mga idol, ito na po yung ating number 87 no, ng ating relay. So yung relay mga idol ay dito ko nilagay. Ayan, iti-cable tie pa natin yan dyan. Okay, tapos yung pinakahuling wire na ikakabit natin, yung po yung number 30, which is yung number 30 papunta po yan ng battery. So ito iti-tape natin yan para maganda. I-tape natin yan agad dito no, para isa lang po yung kulay. So itong kulay red papunta yan ng battery. So itong ating battery ay mayroon na pong nakabang na wire. Itong matabang wire na ito po ay galing naman ng battery at mayroon na po yung fuse. Nilagyan ko na po yan ng fuse. So ang gagawin natin, i-connect na lang natin yan dyan. Okay, tapos ito namang isa na wire, mapapansin nyo mga idol, itong kulay red na wire, red lang kasi yung available na medyo makapal na wire. Kasi yung gagamitin natin dito makapal na wire mga idol no, para tumunog na maayos. Yun naman ilalagay natin dito sa kulay green. Ayan, dito po yan mga idol ha. Tapos ito naman sa positive. Okay, so ikabit muna natin. So ayun mga idol no, ito pong red po ng itong red na ito yung galing ng ating relay no, yung number 30, diretso po yan sa ating battery, ito po. Tapos yung number 87, ito na po yun yung galing din nating relay mga idol, 87. Dito po siya sa positive trigger po ng ating horn na ito no. Naulit ko, hindi po pwedeng magkabaliktad kasi hindi po tutunog na maayos yung ating bomba. Ayan, at ito po yung negative na ito, yung mga idol kasi sinabit ko muna kasi papaliwanag ko. Papunta naman yan sa ating battery. Sa battery tayo no? At kung okay na yan, ay patunugin na natin. Diba? Yun no. Alright. Okay mga idol, tapos na po natin siyang ikabit. Alright na oh. Buksan na natin yung susi. Nyo, kaptilot, ada nyo, matik ama. Idun la. Ha? Idun. Okay. Papa, ano itong busina?